Nagpunta kami sa lupain na pinasasaliksik mo sa amin. At totoo nga na masagana ang lupain yon. Ang lupaing sagana sa gatas at pulot. Nakita mo mga uri ng prutas na maaani rito. May mga prutas. Pero ang mga taong nakatira doon ay makapangyarihan at ang mga bayan nila ay malalaki at matitibay. Nakakita pa kami ng mga higante! Mga higante? Ano daw sinasabi niyang higante? Ngayon pa lang sakupin na natin ang lupain! Tiyak na kaya nating talunin yun! Hindi natin sila kayang labanan. Mas malakas sila kaysa sa atin. Yung lupain na pinaglakbayan at sinuri natin noon, kayang-kayang lamunin ang sino mang tao na magtatangkang manirahan doon. Sana pala namatay na lang tayo noon sa Ehipto. Kaya kahit dito na lang sa ilang. Bakit dinala pa tayo ng Panginoon sa bansang ito kung mamamatay rin pala tayo sa labanan? Huwag kayo umangamba! Kasama natin ang Panginoon nating Diyos. Siya ang ating tagapagtanggol. Tulad na nangyari nung makita natin ang lahat ng bagay na ginawa niya para sa mga Ehipsyo. At alam nating lahat kung gaano tayo inalagaan ng Panginoon habang nasa desyerto tayo. Tulad ng pag-aalaga ninyo sa isa sa inyong mga anak. Hindi ba't mas mainam pang bumalik na lang tayo sa Ehipto? Ay, punta siya. Pumili tayo ng bagong pinuno at bumalik na tayo sa Ehipto! Maghihirap na lang. Sana nasa Ehipto na lang tayo. Napakaganda ng lupa sa lugar na pinaglakbayan at tinuklas natin! Kung susundin natin ang Panginoon, tiyak na ibibigay niya sa atin ang lupaing sagana sa gatas at pulot. Huwag kayong mag-aklas! Wala tayong dahilan para matakot sa lahat ng mga taong nakatira doon! Sumasa atin ang Panginoon nating Diyos! Kaya kahit anong mangyari, wala silang laban sa atin! Nang mamatay si Moises, si Josue ang naging bagong pinuno ng Israel. At tulad ng ipinangako ng Panginoon, sila ni Caleb ang natatanging buhay sa kanilang henerasyon na nakasaksing minana ng Israel ang lupang ipinangako. Ang tanging lupain na kanilang sinuri at sinayasat sa loob ng maraming taon, ang lupain ng gatas at pulot.